Stole the light from the stars above and brought it here tonight. I'm mesmerized, terrified, but I've never felt more alive. And I'm falling for you. And I'm falling for you. I wanna love you. I wanna love you. I wanna love you right. I wanna love you. Guys, may regalo ako sa inyo. Yeah, Allen, Raymart, Landa, JR, Rahim. Is this a dream? I can't believe that you're standing here with me. And I'm falling for you. And I'm falling for you. I wanna love you. I wanna love you. I wanna love you right. I wanna love you. Dạ. Nah. Guys, masagip. Masagip. Yan. Ayos natin naman. Through the darkest days, through the seasons change, I wanna love you right. Through the darkest days, through
Ay, kayo ba magkakasal? Opo. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama. Kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Nina Edmar John at Laarni, na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal
naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po Magandang hapon po, Padre. kay Edmar at kay Laarni, sa inyong mga magulang, pamilya at mga kaibigan. Magandang hapon po. May tanong kay Jesus, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? At ang sagot ng Panginoon ay napakalinaw. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. First thing. Kaya wala ng kaugnayan na hihigit pa sa kaugnayan ng mag-asawa. Ang kaugnayan ng mag-asawa ay higit pa sa ugnayan ng mag-ina o ng mag-ama o ng magkapatid. Minsan naririnig natin, pagpapapiliin daw tayo kung sino ang pipiliin natin, ang magulang o ang asawa. Ang sabi ng marami, piliin ang magulang kasi isa lang ang magulang, marami kang pwedeng maging asawa. Pero ang sabi ni Jesus, piliin ang asawa, iwanan ang ama't ina. Maliwanag po yan. Si Jesus po ang nagsabi niyan, hindi ako. Iwanan ng lalaki at ng babae ang kanilang magulang. Sila'y hindi na dalawa, kundi isa. Mayroon pang pahabol si Jesus na kanyang kautusan. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yun. Kaya ang sino mang nagtatangkang paghiwalayin ang mag-asawa ay mananagot sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nag-utos. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kahit magulang pa, ay dapat sumunod din sa sinabi ng Panginoon, huwag paghiwalayin ang ng tao, ng magulang, o ng sino man ang pinagsama ng Diyos.
Diyos ang kalaban ng sino mang gustong paghiwalayin ang pinagsama at pinag-isa ng Panginoon. Kaya pag makita ninyo, no, Edmar at Laarning, isuot nyo po lagi ang inyong wedding ring. At yung mga makakita na may wedding ring na, abay, wag na. Umalis na, lumayo-layo na, sapagkat ang Diyos ang ating kalaban. Wag, sabi ng Diyos, nagbabala ang Diyos, wag paghiwalayin ng tao ang sinumang pinagsama ng Diyos. Sila ay magiging isa. Ito naman ay para kay Edmar at Laarning. Magiging isa. Paano magiging isa? Magiging isa sa diwa at sa puso. Kaya yung mga desisyon pinag-uusapan ng mag-asawa. Kasi dapat isa. Magiging isa, talagang ito yung ito yung sikapin ng bawat mag-asawa na sila ay isa, ang tawag natin isang dibdib, sapagkat iisa na sila, iisa ng puso, kung anong nagustuhan ng isa, no, yun din. No? So for example, kakain na ba tayo? Simple lang po yan. O, sasagutin naman ni Laarne, ikaw ba, gusto ka nang kumain? O, di ba? O, yan, hindi na, kakain ako, bahala ka na dyan kung kailan kakakain. No? Hindi ganon, no? O, magiging isa ang desisyon, ang isipan, at walang itinatago. Ito yung ibig sabihin, isa. Pag nagkaisa ang mag-asawa, walang tinatago, hindi nagtatago ng sweldo, ng income, walang tinatagong ganyan. Kasi isa na kayo. Isa ng isipan at isa ng puso. Ang anumang pagsubok, iisa, magkaisa kayong harapin sa hirap at ginhawa, sa sakit, sa ligaya at dusa. Yan ang sumpang bibitawan ninyo sa harapan ng Panginoon. At ang sakramento ay ginawa upang ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat hindi ganong kadali ito. Hindi ganong kadaling magkaisa ng puso't isipan ang mag-asawa. Kung wala ang tulong, ang grasya, ang biyaya ng Diyos, hindi mangyayari ang ganon. Sa makatuwid, imposible. Kaya nga may kasabihan, walang forever. Kung tao lamang talaga, wala ang tulong ng Diyos, walang forever. May forever lamang sa tulong ng Panginoon. Pero kahit ano pang gagawin ng dalawang tao na wala ang Panginoon, hindi sapat ang kakayahang makatao upang magiging isa ng puso at isipan ang dalawang tao kung hindi tutulungan, biyayaan, gagabayan ng Panginoon. Kaya ito yung ating samot dalangin para kay Edmar at kay Laarne na sa ating pagdarasal at sa tulong ng Panginoon sila'y magiging isa sa lahat ng oras at pagkakataon. Walang pagbabago ang makapaghihiwalay sa kanila. Inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po Magandang hapon po, Padre. kay Edmar at kay Laarni, sa inyong mga magulang, pamilya at mga kaibigan. Magandang hapon po. May tanong kay Jesus, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? At ang sagot ng Panginoon ay napakalinaw. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. First thing. Kaya wala nang kaugnayan na hihigit pa sa kaugnayan ng mag-asawa. Ang kaugnayan ng mag-asawa ay higit pa sa ugnayan ng mag-ina o ng mag-ama o ng magkapatid. Minsan naririnig natin, pagpapapiliin daw tayo kung sino ang pipiliin natin, ang magulang o ang asawa. Ang sabi ng marami, piliin ang magulang kasi iisa lang ang magulang, marami kang pwedeng maging asawa. Pero ang sabi ni Jesus, piliin ang asawa, iwanan ang ama't ina. Maliwanag po yan. Si Jesus po ang nagsabi niyan, hindi ako. Iwanan ng lalaki at ng babae ang kanilang magulang. Sila'y hindi na dalawa, kundi isa. Mayroon pang pahabol si Jesus na kanyang kautusan. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yun. Kaya ang sino mang nagtatangkang paghiwalayin ang mag-asawa ay mananagot sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nag-utos. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kahit magulang pa, ay dapat sumunod din sa sinabi ng Panginoon, huwag paghiwalayin ang ng tao, ng magulang, o ng sino man ang pinagsama ng Diyos. Diyos ang kalaban ng sino mang gustong paghiwalayin ang pinagsama at pinag-isa ng Panginoon. Kaya pag makita ninyo, Edmar at Laarning, isuot niyo po lagi ang inyong wedding ring. At yung mga makakita na may wedding ring na, abay, wag na. Umalis na, lumayo-layo na, sapagkat ang Diyos ang ating kalaban. Huwag
Sabi ng Diyos, nagbabala ang Diyos, huwag paghiwalayin ng tao ang sinumang pinagsama ng Diyos. Sila ay magiging isa. Ito naman ay para kay Edmar at Laarni. Magiging isa. Paano magiging isa? Magiging isa sa diwa at sa puso. Kaya yung mga desisyon pinag-uusapan ng mag-asawa. Kasi dapat isa. Magiging isa, talagang ito yung ito yung sikapin ng bawat mag-asawa na sila ay isa, ang tawag natin isang dibdib, sapagkat iisa na sila, iisa ng puso, kung anong nagustuhan ng isa, yun din. No? So for example, kakain na ba tayo? Simple lang po yan. Sasagutin naman ni Laarni, ikaw ba, gusto ka nang kumain? Di ba? Yan, hindi na, kakain ako, bahala ka na dyan kung kailan kakakain. No? Hindi ganon. No? Magiging isa ang desisyon, ang isipan, at walang itinatago. Ito yung ibig sabihin, isa. Pag nagkaisa ang mag-asawa, walang tinatago, hindi nagtatago ng sweldo, ng income, walang tinatagong ganyan. Kasi isa na kayo. Isa ng isipan at isa ng puso. Ang anumang pagsubok, iisa, magkaisa kayong harapin sa hirap at ginhawa, sa sakit, sa ligaya at dusa. Yan ang sumpang bibitawan ninyo sa harapan ng Panginoon. At ang sakramento ay ginawa upang ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat hindi ganong kadali ito. Hindi ganong kadaling magkaisa ng puso't isipan ang mag-asawa. Kung wala ang tulong, ang grasya, ang biyaya ng Diyos, hindi mangyayari ang ganon. Sa makatuwid, imposible. Kaya nga may kasabihan, walang forever. Kung tao lamang talaga, wala ang tulong ng Diyos, walang forever. May forever lamang sa tulong ng Panginoon. Pero kahit ano pang gagawin ng dalawang tao na wala ang Panginoon, hindi sapat ang kakayahang makatao upang magiging isa ng puso at isipan ang dalawang tao kung hindi tutulungan, biyayaan, gagabayan ng Panginoon. Kaya ito yung ating samot dalangin para kay Edmar at kay Laarni na sa ating pagdarasal at sa tulong ng Panginoon sila'y magiging isa sa lahat ng oras at pagkakataon. Walang pagbabago ang makapaghihiwalay sa kanila. Sindihan po muna natin ang kandila. Buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Laarni. Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Edmar John na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father.
Edmar Jan, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib sila Arnie na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Kabila. Opo, Father. Minamahal kong Edmar Jan at Laarni, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Laarni, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Edmar Jan na naririto ngayon? Alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka ba ang balikating sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Edmar Jan, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay sila Arnie na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka ba ang balikating sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Sumunod kayo sa akin, ha? Ama namin, Ama namin, kami po ay inyong loobing kami po ay inyong loobin, magkaisa ng kaloob at damdamin magkaisa ang looban at damdamin, mula ngayon mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa taas ilagay. Harap kayong dalawa. Kunin mo ang sing-sing para sa kanya. Lagay sa dulo ng daliri. O, tingin sa bawat isa. Sumunod ka sa sasabihin ko, Edmar. Tingnan ninyo ang isa't isa, ha? Eyes to eyes. Laarni, Laarni, kailan may di kita pagtataksilan. kailanman hindi kita pagtataksilan.
Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito, Suot mo at pagkaingatan ng singsing na ito, na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama Sa ngalan ng Ama, at Anak, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isuot na. Dapay mo sa dulo ng daliri, tingnan mo siya, laamni. Yan. Edmar John, Edmar John, kailanman kailanman, ay di kita pagtataksilan. kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito, Isuot mo at pagkaingatan ng singsing na ito, na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aras. Sa lalim yung mga kamay mo, laarni ganyan. Sa lalim. Sumunod ka sa sasabihin ko, ha, Edmar. Opo. Tingnan mo si Laarni. Yan. Laarni, kailanmay di kita pababayaan. Larni, kailanman di kita pababayaan. Inilalaga ko sa iyo ang mga aras Lalatag ko sa iyo ang mga atas na ito. Natanda ng aking pagpapahalaga Matanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga pagkakalinga sa kapakanan mo sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. at ang aking magiging anak. Sa ngalan ng Ama Sa ngalan ng Ama, at ng Anak ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Edmar John. Sa kapila. Yan. Edmar John, Tinatanggap ko ito tinatanggap ko ito at nangangako akong at nangangako akong magiging iyong katuwang magiging iyong katuwang sa wastong paggamit sa wastong paggamit at pangangasiwa at pagnangasiwa ng ating kabuhayan. ng ating kabuhayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibigay na. Sa'yo na. Kunin mo muna. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ngayon ay masasaksihan natin
ang tanda ng pagmamahalan at pag-iisang dibdib ni na Edmar Jan at Laarni. Okay na? Yung mga picture, okay na? O, isa pa daw. So we are about to begin our dinner reception, so please locate your respective seats and make yourself comfortable. Please use hash. Palakpakan guys! Yan, thank you so much. Nakaka-energy pati pumapalakpak. Alright? Nancy. Asa po si Miss Nancy na Magadia?
Mariana Luis and Belo, and Elizabeth Grace de la Cruz. DJ? Thank you so much. Ayan ang music nila, yan. Ay, hindi taping yan, ha? Hindi taping yan. Ganyan. Alright, thank you so much. Music, please. Kung mga kaldag ka, ha? Ayun, 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 ayun. Ayun. Alright. Ayun, ayun. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Thank you so much. Ano na siya? Ay, nagtitiktok si Sir, oh. Nalakad na halagyan queen, how the free will make you scream. Nagdakot na nilingning, lakot kong mapapalingin. Ito na kailangan magpaganda, kung kailangan manalo na. Nakita sa camera, puro na naiman pera. Puro kailangan sumabay sa puso. Ako'y magiging ko na ating Napakagandang bata. Alright, so please be seated. Ikip kita DJ ya. Alright, so back to solid part na tayo ng love song.
Yeah, well, well. Diba? Diba? Ayun. Diyan, congrats ha. Then, sana, ano yung mag-unawaan kayo sa isa't isa. Magmamahalan, ganyan, tapos magpakbaba. Unawain ang bawat isa. Tapos i-focus nyo yung buhay nyo kay Lara. Yun lang. Ito yung po yung inyo pong mga inaanak. Ano po ang mensahe niyo po sa kanila? Pahal ko lang may ambag na mensahe. Sana abang buhay kayo magsama at mag-unawang lang. Ito lang. Yung dalawa. Sa akin lang, nasabi nila na lahat kailangan tatag lang at umiwas sa chismis. Ay, Marites? Very memorable sa akin yung mga ganitong weddings. Kasi sa isang wedding ko rin nakilala ang aking may bahay. Diba? At specifically, wedding ni Ate Ani yun. Before. At ang masasabi ko sa inyong dalawa ay, kung merong third party, alam niyo kung sino dapat? Si Jesus. Okay? Ang third party dapat sa inyong pag-aasawa o sa inyong kasal ay si Jesus. Maraming salamat. Wala na ba sa line? So, congratulations, Lani and John. Ulitin ko lamang ang sinabi ng ni Father kanina. Hindi na kayo dalawa, kundi isa. Kaya, anuman ang mangyari, magsama kayo sa hirap at ginhawa. Yun lamang. Congratulations! Dapat masaya lang tayo lagi. Live your life to the fullest. Kasama si Lara, alagaan ng mabuti. Thank you. Thank you so much. Nadamay ko niya ako dito. Ay, nako, Samo. Ano ba sasabihin ko sa inyong dalawa? Wala namang perfectong pagsasama. Laging kasama ka, di ba yung ganon. So, alam niyo na, mag-unawaan na lang kayo sa isa't isa. Congrats. Perfect. Next. Ang galing ng mga tinang mo, ha? Congratulations, Chang and Lala. Magmahalan kayo. Ano po mensahe niyo po? Nanay, huwag mo na tayo umiyak. Ako din iiyak. Napapaiyak din ako eh. Mga apo. Ay, naku, nanay. Hindi, mga pagsama kayo. Nanay. Naiiyak. Ay ako, hindi lang malabas ang boses ko. Si nanay kasi, dapat din nyo muna pinainom. Pinainom nyo kagad si nanay At Marlala, congratulations sa inyo. Alam nyo naman sa pagsasama, kailangan maging matatag kayo sa isa't isa sa pagharap. Maging matibay kayo. Sa ayaw at sa gusto nyo, may darating na problema sa inyo. Mararanasan nyo. Pero kailangan ang pagsasama nyo ay nakasentro sa Panginoon. At huwag nyo aasin sa pagsasama nyo ang salitang respeto. Pag nawala ang respeto sa pagsasama nyo, guguho lahat ang inyong inumpisahan. Kaya lagi ang respeto sa isa't isa ay huwag nyo aalisin. Nandito ako para lapitan nyo lang ako at pakikinggan ko kung ano man ang problema nyo. Kung may problema, konti lang pag-usapan nyo para hindi lumala. Para umabot kayo ng tears. Salamat.
ulan. Thank you so much. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Una sa lahat, magandang hapon sa inyo. Nanay, sige po. Nanay, sige po. Sige na, ano po natin yung milestone? Congratulations and best wishes sa inyo. Ngayon kayo'y isang bibig na sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Kung hindi sapat ang kasulatan sa inyong kasal, huwag kakalimutan ang pagmamahal, ang pag-uunawaan, higit sa lahat ang pagtitiwala sa isa't isa. Kung ano man ang mga kahinaan ng bawat isa sa inyo, suporta ang kailangan. Upang mapanatili na buo ang pamilya. Masaya ang isang buong pamilya. O nga't, sabi nga, no one is perfect. Ngunit nasa atin din kung paano natin ito pahalagaan, kung paano natin mapapanatiling buo. At nagpapasalamat ako sa wakas at kayo ay legal ng mag-asawa. At si Lara Jade na aking apo ay isa na rin legal na miyembro ng pamilya. Again, congratulations sa mga anak at sa aking magdugan na napakabait at napakaganda kong anak. Pasalamat. Natapos na harap yung sa inyong kasal. Natapos na. Kaya yan, wag mo bayaan ng anak ko. Huwag nyo agad. Maliit pa yan. Palakihin muna ninyo. Ha? Ganyan lang kang dapat pag-unaawan lang kayo. Kung anong may problema, sabihin nyo sa isa. Ha? God bless and pray always. Love you. Thank you so much, sir. One moment. Hawak kami kamay. Hawak kami. Alright. Hindi, love, parehas mo tayong merong hindi ko itong pamilya, pero pinapangako ko hanggang sa makakapyan ko bibigyan natin sila ng masaya at buong pamilya. Alam, sa 5 taon nating magkasama, alam ng mga nakakilala sa atin, yung napagdaan natin as couple. Alam, ngayon, itong bagong journey natin, kalimutan natin yung past, kalimutan natin lahat. Ito na yung atin. Kung ano man yung wala tayo, ito yung atin. Ito yung ibibigay natin kay Lara. Na mahal kita. That's it. Palakpakan guys. So, Edmar, narinig mo kung ano message sa'yo ng asawa mo. So, ano naman ang message mo sa iyong wife? Scripted. Pinaghirapan. Alam mo, wala akong ginawa. Bob, itong araw na to, pinadaanan na sa atin ng Panginoon. Ito ang bubuo ng, ito na ang bubuon sa ating pamilya. Si God ang sentro ng ating pamilya at pagmamahalan. Gusto ko lang malaman mo, gaano kita pinapasalamatan dahil sa pagmamahal mo sa amin ni Baby. Sa pag-alaga mo at pag-asikaso sa amin ng buong puso. Pasensya na kung minsan kasi mangot ako, pero pogi naman ako eh. Parehas naman kami ni Baby eh. Bob, pangako sa'yo, mamahalin kita ng buong puso. Walang kahati. Ayun ni Baby, tataguhin ko ang pamilya natin, binuo natin pamilya. Magtulungan tayo sa hirap man o ginawa. Mahal na mahal kita, I love you. Teka lang, teka lang inunahan niyo ako eh. Tuka ng tuka eh. Joke lang ako. Once again, so narinig mo kung ano message mo sa kanya? So naintindihan mo rin ang message sa inyong dalawa, no? So at this point, no, may request, ano ba gusto niyo? 10 seconds? 15 seconds? O 20 seconds daw, 20 seconds. Mana, gutom na eh. Okay, sige. At the count of 3, ha? At the count of 3, 1,
2, and 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Sige, mabilis. Alright. Arnie, sabi ko, iyak eh. So now, we will now proceed for the traditional money dance. Let's contribute to start of the newlyweds life together with the Philippine culture tradition, no? Hindi lang sa patante, wag lang po barila, hindi lang pipin ang barila. And amount is accepted. Thank you so much. May the Lord replace all the blessings. Alright, so pinangunahan na ni Ma'am. And to serenade for the first sweet dance couple, may I call Mr. Julius